Mukhang paulit-ulit na lang ang luto ko. Hello, hello! Panibagong araw, panibagong bakbakan. Pagkagising ko nga ngayong araw, at ayan na si Gianna naghihintay na sa mesa. Paano? Tinanghali na talaga ako ng gising. Kanina pa nga ako ginigising ng batang ito, kaya lang siguro napagod na sa kakagising sa akin, kaya ayan, lumabas na lang yata to. Napuyat kasi ako kagabi sa alarm ni Iman. Paano ba kasi? Is 3 AM nag-a-alarm. Pero masarap ang tulog. Ako naman tong hindi nakatulog sa alarm niya. Hanggang sa pumasok ng work yung asawa ko, hindi pa ako nakakatulog. Buti ngayon, hindi muna ako magluluto ng aming almusal. Kasi nga, may natira pa kaming ulam kagabi. Bago nga kapala kaming kumain, at ayan yung dalawa, iniipit ko muna yung buhok nila. Kasi minsan, pag hindi iniipit, pati buhok kinakain. Ito naman si Gianna, yan si Gianna, buti ngayon naipitan ko, pero ayaw na ayaw talaga yan nagpapaipit. Minsan, seconds, minutes, wala nang ipit yan. At ayan nga, habang hinipit ko si Hana, ewan ko anong ginawa ni Iman, binasag yung itlog. At parang walang nangyari kay Hana. Wala ngang reaksyon. At ayan, tawang-tawa pa sa ginawa niya. At ayan si matandang Gianna, nanonood kung anong yung mga ginagawa namin. Tahimik at mabait lang talaga yan pag wala yung papa niya. Pero pag nandito yung papa niya, napaka-demanding talaga niyan. Tahimik lang din naman talaga yan. Pero pag may mga bagay na hindi niya gusto, ay nako, nagwawala talaga yan. At ayan, kinukulit ni Hana, kaya nagwawala na naman. Kung anong hinahawakan niya, lahat na lang tinatapon. At yan pala ang ulam namin, chicken apritada na ulam pa namin kagabi. At nagdagdag lang si Iman ng 2 itlog na laga. At ayan, sinusubuan ko na lang yung 2. Buti na lang talaga pumayag subuan kasi nga busog pa sila. Pagkagising kasi nila is nagdede na din at kumain pa ng mga biskit. At pag ganyan na dinudura ni Gianna at pinaglalaruan yung pagkain, ibig sabihin busog pa talaga yan. At ayan, pagkagabi, magluluto na naman tayo ng ating dinner. At nagsaying na muna pala ako. At nag-request pala yung asawa ko ng sabaw. Kaya lang, yung gulay natin is malambot na. Mahilig talaga kasi tong asawa ko na bumibili ng kangkong pero hindi naman agad-agad na niluluto. Kasi ako, madalang lang din naman kasi ako na mahilig sa sabaw. Kaya bihira talaga ako nagluluto ng sabaw pag nagre-request lang naman siya. At yun nga, pag sabaw na, siya na yung nagluluto kadalasan. At yan lang naman ang gusto kong ulam, yung pritong chicken or at least isda. At pati na rin pala pansit. O diba, puro dry. Kaya pati pag-ibig ko sa kanya, dry.